Kaya magandang umaga na naman sa atin lahat. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Boss ng Bayan, upang magbigay na naman ng panibagong komento dito sa naging pahayag ni Tito Mars about kay Yorme. Ayan, so kung titignan nyo, si Tito Mars ay mayroong ipapakitang video. So umpisa na natin. Nakakabilib din talaga si Isko Moreno, no? Nung natalo siya sa pagkasenador noong 2016, binigyan siya ng Duterte administration ng trabaho. Pero nung tapos niya ng mapakinabangan at tapos niya ng mapagkakitaan yung administrasyon, ito na yung mga sinasabi niya. Mga pasanggano-sangganong sagot, nabili na yan, kumita na yan noong 2016. Nabili na yan. Gusto nyo sanggano, baka kayo sa gobyerno. Ayan, so kung titignan natin, mabigat yung naging pahayag ni Tito Mars doon na pinagkakitaan raw ni Yorme Isko ang gobyerno ni President Roa Rodrigo Duterte. Baliktad. President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so binigyan nga kasi ng posisyon si Yorme Isko sa gabinete ni Presidente Duterte. So, paano mo nasabi na pinagkakitaan ni Yorme yung posisyon na binigay ni President Rodrigo Roa Duterte? May ebidensya ka pa dyan? Kasi mabigat na paratang yan, Tito Mars. Ayan ka na naman, gagawa ka na naman ng kalokohan, tapos iiyak ka sa social media kapag naiipit ka na. And so, panoorin pa natin tong naging pahayag niya. Kang bigyan ng magandang oportunidad, pagkatapos kang bigyan ng magandang posisyon sa gobyerno, pagkatapos mong matalo sa pagkasenador noong 2016, tapos biglang may sinabi lang si Duterte na hindi mo nagustuhan, bigla ka magsasalita ng ganyan. My gosh, like wala man lang gratitude. Ano ba yung sinasabi ni Tito Mars dito na walang gratitude? Ayan, saan ba nag-umpisa itong issue na to? Panoorin natin kasi hinanap ko yung video na to na para malinawan tayo sa mga pinagsasabi na itong baklang to. Nung walang kwentang baklang to. Asan ang mga pinangako ninyo? Wala kayong inintindi. Buhok na may buhok, taba ng may taba, brief ng may brief. Isko Moreno has had enough of this administration. The mayor of Manila, as well as other government critics, have been the target of attacks from the president and his men, since rumors floated they will challenge the administration come May 2022. On Wednesday, Moreno fired back. Bilyon ang ginastos ninyo sa plastic na wala namang bisa. Pero wala tayong Remdesivir, wala tayong Tocilizumab, ni hindi nyo maibigay yung marapat sa frontliner. Ayun naman pala, si President Duterte ang nauna, si PRRD. Natural, sasagot ang Batang Maynila, Batang Tondo yan eh. Kahit sino namang api mo, kahit saan lumaki yan, sasagutin ka yan eh. Kapag nga alam na mali na yung ginagawa mo sa isang tao. Lalong-lalo na yan, pandemya. Tama nga naman yung sinabi ni Yorme. Uunahin nyo pa yung plastic, yung face shield, kesa sa gamot, 'di ba? Pero nung panahon na yan, nung pandemic yan, so narito tayo para linawin lang yung mga pinagsasabi nito ni Tito Mars. Kasi mukhang pinag-aaway niya lang si PRRD. Pinalalabas niya na bumabalingbing lagi si Yorme, laging nangaaway ng kaibigan niya eh. Hindi ganun. Kapag kalagayan na ng taong bayan na nakasalalay. Siyempre, kanino ba naglilingkod ang mga politiko? Sa taong bayan eh. Kailangan maging tapat ka sa taong bayan. Hindi sa kapwa mo politiko. Kailangan ang paglilingkod sa taong bayan, hindi sa kapwa politiko. Halimbawa, mali na yung ginagawa ng kapwa mo politiko, kaibigan mo, sasamahan mo pa rin ba? Hindi siyempre. Kasi ang dinirinig nyo yung hinaing ng taong bayan. Etong si Tito Mars, wala namang alam sa politika, pasok ng pasok. Akala mo, alam niya. Nakababad ka na ba sa mga rally? Nakapunta ka na? Hindi nga namin nakikita yung kanino mo eh. Supplies of Remdesivir and Tocilizumab, which are used to treat COVID patients, are running short. Families of some patients have already gone to social media to ask for help in securing these medicines. Pharmaly, meanwhile, is a company now at the center of a congressional investigation over alleged overpricing of COVID supplies bought by the health department last year. Among those tied to the company are some of the closest allies of the president himself. Moreno also took a shot at the administration's communication strategy. Tough talk. In defiance, Moreno showed he too can do that.
Yung mga pasanggano-sangganong sagot, nabili na yan. Kumita na yan noong 2016. Nabili na yan. Gusto nyo sanggano, baba kayo sa gobyerno, o punta tayo sa Tondo, sa Moriones. Bibili namin kayo, total, nagbebenta kayo ng away. Moreno says he tried to ignore the attacks against him, having to focus on handling the pandemic because the administration has fallen short. Huwag nyo kami sagarin. Mahaba ang pasensya namin. Kasi sinasaalang-alang namin yung katayuan ng tao. Pero Mars, pare, call. Call tayo. He says enough is enough, and when the right time comes, he will meet these people head on. Magkwentas klaras na tayo. Anyway, kakaharapin ko naman kayo sa Oktubre. Ayan, kung titignan natin, ito yung full video ng nire-reaction na ni Tito Mars. Ayan. Kung sisiyasatin nating mabuti, ang nauna si PRRD. Pero ano na yun tapos na yun Binabalikan lang niya para ma-justify niya na talagang nanunuwag si Yorme ng mga kaibigan. So, hindi totoo yun. Kasi ang pinoprotektahan dito ni Yorme ay ang kapakinabangan ng taong bayan. Kanino ba naglilingkod ang mga politiko? Di ba sa taong bayan, dapat ang katapatan ng isang politiko ay nasa taong bayan, hindi sa kapwa politiko. Kasi ang pinalalabas nila, balimbing raw si Yorme, laging naninira ng kapwa niya politiko, which is hindi naman niya ginagawa. 'Di ba? Kasi kung tutusin ang paglilingkod ni Yorme, 100% para sa taong bayan, binigay niya lahat. Kitang-kita yan dito sa Maynila. Kaya tong mga influencer na to, wag niyong paniniwalaan to dahil bayaran tong mga to. 'Di ba? Para manira ng kapwa nila tao. Ayan ka na naman. Baka mamaya sa sunod, mag-sorry ka na naman sa social media, sabihin mo, magpapaawa-awa ka na naman. Sorry po, hindi ko naman sinasadya. Ganyan-ganyan ka na naman, Tito Mars. Kaya pakinggan pa natin itong walang kwenta niyang opinion. Wala man lang pasasalamat dahil binigyan ka ng magandang posisyon, magandang trabaho sa gobyerno nung panahong natalo ka sa eleksyon. Tapos dumating pa yung pagkakataon na iniwan mo yung kapartner mo sa Maynila na si Mayor Lim para lang i-endorso si ERAP. Yung mga politiko, tigilan yung tumanggap ng pera sa mga vendor. Iniwan mo yung dati mong kapartido na si Mayor Lim, tapos kinampanya mo si ERAP. Pagkatapos ng mga ilang panahon, ayun na yung sasabihin mo. Sisiraan mo na sa ibang tao, sa media, sa publiko. Like, for the lack of better word, napakabalimbing. Yon, lumabas din sa bunganga mo yung inihintay namin na salita na balimbing. Kasi alam mo, si Yorme, hindi mo kasi kilala Si Yorme, oobserbahan ka niyan. Kung totoo ka ba sa mga sinasabi mo. Siguro, nakita ni Yorme dito sa dalawang mayor na to, na hindi nagkatotoo yung mga pinangako nila kay Yorme. Kaya si Yorme, from Mayor Lim, lumipat kay ERAP. Ngayon, si Yorme, nung papalapit na yung 2019 election, nagdeklara na tatakbo siya kasi nga hindi na-meet nitong mga taong ito ang expected ni Yorme para sa taong bayan. Yung pinapangako nila, 'di ba? Yun yung sinabi ni Yorme noong 2019 nung tumakbo siya, 'di ba? Kasi nga ang kailangan ng taong bayan yung talaga magtatrabaho para sa tao Hindi para sa kapwa politiko, hindi para sa mga negosyante. 'Di ba? Kasi kawawa ang taong bayan. Alam mo ba nung panahon ni ERAP, nabansagan na Bodega Capital City ang Maynila. Puro bodega na lang ang nandito sa Maynila, wala na nagnenegosyo. Kaya nga nasabi ni ERAP nun huwag nyo namang gawing bodega ang Maynila. Magnegosyo rin kayo rito. Ibig sabihin, hindi na nagiging epektibo ang gobyerno ng Maynila nung panahon na yon. Kaya nagpasya si Yorme na tumakbo bilang mayor. 'Di ba? Hindi naman nagsisi ang mga batang Maynila na iboto siya. Ngayon, ano ba Maynila ngayon? Maganda. 'Di ba? Napatayo niya yung ospital ng Maynila, bagong Manila. So, mga eskwelahan, mga modern facility ng eskwelahan. Saan ka makakita nun? Wala. Dito lang sa Maynila, mga public school yun. Pati mga ospital. Pati pabahay, meron. Napakabalimbing ni Isko Moreno. Tapos sinabi na rin niya na hindi siya tatakbo
Pero anong ginawa niya? Tumakbo pa rin. My point here is, it's not a matter kung tatakbo ka ba o hindi, pero it's about kung paano mo hinahawakan yung mga salitang sinasabi mo. Tinulungan ka nung tao ng Duterte administration ng mga panahong natalo ka sa pagkasenador noong 2016. Hindi mo ba alam, magkaibigan pa rin ngayon si PRRD? Pati si Yormisco Moreno. Diba? Tanga ka talaga eh. Tito Mars, tanga ka. Wala kang alam dito sa mga pinapasok mo, salita ka ng salita dyan, dada ka ng dada, wala ka namang alam. Bago ka mangialam sa isang sitwasyon, mag-research ka muna. Diba? Hindi ka nagre-research kaya nagmumukhang tanga ka ngayon sa video mo. Kawawa ka naman, magkano ba bayad sa'yo? 5 piso? Iniwanan mo si Lim na dati mong kapartido dahil gusto mong i-endorse si ERAP. Tapos pagkatapos ng ilang mga panahon, Natural, iiwan mo yun. Kasi ang paglilingkod hindi naman sa kapwa mo politiko eh. Para sa taong bayan ang paglilingkod. Ikaw, gusto mo ba yung politiko mo naglilingkod sa kapwa niya politiko? Paano makikinabang ang taong bayan doon? Isipin mong mabuti yung mga sinasabi mo, ungas. Diba? Nakakapanginit ka ng dugo eh. Wala ka naman kasing alam, ba't nangingialam ka rito? Magkano ba bayad sa'yo? Sino ba nagbayad sa'yo ha? Diba? Kita mo yung mga sinasabi mo. Mga walang kwenta naman. Narito kami, alam mo, para ipakita sa taong bayan na kung ano yung nagagawa ni Yorme, kung bakit kailangan maibalik siya. Tignan mo ngayon, kung ano kalagayan ng Maynila. Pumunta ka dito. Oh, tanong ka, mag-survey ka, mag-kalye survey ka, ikaw mismo. Pumunta ka sa mga bara-barangay. Malalaman mo kung sino ang gusto ng taong bayan. ilang mga taon, bigla mong sasabihan ng ganun. Diba? Like, my gosh. Ano yan? It's just a joke time, as in. Alam mo si Isko Moreno, pagkatapos kong malaman tong mga ganitong bagay, ang ginagawa na lang niya sa mga tao sa Maynila, ngayon sa pagtakbo niya, ngayong eleksyon, ginagawa na lang niyang entertainment. Ginagawa na lang niyang palabas, ginagawa na lang niyang katatawanan yung mga tao sa Maynila. Kung sakaling mananalo pa siya ngayon at maniniwala pa rin kayo sa mga sinabi niya, sa mga binitawan niyang salita ngayong eleksyon, ewan ko na lang sa inyo. Ha, pagkatapos mo malaman yung mga bagay na yan, saan mo nakuha yan? Sa chismis. Kasi kami dito sa Maynila, tatapatin na kita dito, Mars. Hindi kami nakikinig sa chismis. Bago kami makinig sa chismis, titignan muna naming mabuti, mag-oobserba kami, magre-research kami. Ikaw kasi tenga lang pinagana mo. Wala kang utak. 'Di ba? Kasi kung totoong nag-oobserba ka o napatunayan mo yung mga sinasabi mo, meron kang mga ebidensya na ipakikita dyan sa video mo. Hindi yung small na clip lang, maliit na clip lang ang ipakikita mo. Tapos yun na yun, i-justify mo na ng sobrang haba. Ano yan, for content lang ba yan? Dahil binayaran ka? Magkano ba bayad sa'yo? Wala ka namang kwentang influencer eh. Diba? Bad influence ka. Diba? Bad influence ka. Saka fake news ka eh. Diba? Kasi walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Sa totoo lang. Siguro ito na yung last na video na gagawin kita ng reaction video kasi wala ka namang kwenta. Akala ko pa naman matindi ka. Pagkatapos ko ring malaman na naging balimbing pala si Isko Moreno sa mga taong tumulong sa kanya nung mga panahong kailangan niya ng tulong, ganyan din yung naisip ko eh. Kasi kung iisipin ninyo, kung siya nga mismo sa sarili niya hindi niya kayang panghawakan yung mga salitang sinabi niya sa mga kapartido niyang politikal, paano pa kaya sa mga normal na mga mamamayan? Siguro lahat ng kakilala mo ang loyalty nila nasa kapwa nila politiko. Iba kasi si Yorme, ang loyalty ni Yorme nasa taong bayan. Kaya nga kung titignan mo nung panahon ni Yorme Isko Moreno, napakaganda ng Maynila. Dinadagsa ng taong bayan ng Maynila, mga iba't ibang probinsya, mga taga-Pasig, Pasay, Rizal, Calabarzon, nagpupunta sa Maynila kasi maganda ang pamamalakad ni Yorme sa Maynila. 'Di ba? Wala sa kapwa niya politiko ang loyalty niya. Baka ini-expect mo katulad ng boss mo si Yorme. Si Yorme, namumukod tangi lang yan. Kaya mahal na mahal yan ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola. Biro nyo, nung panahon ni Yorme, merong gatas yan, insure, may cake pa yan. Ngayon, cupcake, pinaliit.
Oh, paano yan? Ang pangako niya, di ba? Ang pangako ni Mayora, itutuloy. Ano nangyari? Hindi naman tinuloy, niloko lang ang mga batang Maynila. Yan rin ang pangako niya kay Yorme. O kaya tumakbo ulit si Yorme. Kasi nagre-reklamo ang taong bayan eh. Kung ikaw matalino ka, bago mo tanggapin yung trabaho mo, Tito Mars, dapat nagpa-survey ka muna para hindi ka nababash. Sa mga normal na mga mamamayan na wala namang pera, wala namang kapangyarihan, wala namang kakayanan, mismong mga maimpluwensyang tao na yon, Duterte, Lim, Erap, tinraidor niya. Paano pa kaya yung mga normal na tao lang dyan sa Maynila? Nagigets nyo ba yun? Kasi kung ikaw mismo nga sa sarili mo, hindi mo na panghawakan yung mga bagay na sinabi mo doon sa mga kaalyado mo dati sa politika, paano pa kaya sa mga normal na tao lang? Sa mga normal na mamamayan lang na walang impluensya, walang kapangyarihan at higit sa lahat walang pera. Ano ang panghahawakan niyang mga yan sa mga sinasabi mo ngayon? Ito yung pinanghahawakan ng mga batang Maynila sa mga pangako ni Yorme sa amin nung unang takbo niya noong 2019. Ayan, nanalo siya bilang mayor. Lahat naman ng yan ng pinangako niya, actually, konti lang yung pinangako ni Yorme. Pero nakita mo naman, sobra-sobra ibinigay niya sa paglilingkod sa taong bayan. Saan mo kukunin yan? Diba? Oh, may bago kaming ospital. Yung ospital ng Maynila, pinagawa. Eto pa, Corazon Aquino Hospital sa Baseco. Meron kami mga pabahay. Baseco Community, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Binondominium, Tondominium. O, meron kami mga modernong eskwelahan na kagaya ng mga private. Ayan, Almario Elementary School. Meron pa kaming Manila Science. Ito pa, Jones Bridge. Ito yung balitang-balita noon, napaka-imposible hindi mo alam yan. Ito pa, Anda Circle, Iilan lang yan sa mga proyekto ni Yorme. Pinagmamalaki ng taong bayan. Ayan, yung pagtitiwala namin sa kanya. Kaya, ang sigaw ng taong bayan ngayon, bumalik ka na, Yorme. Bumalik ka na. Wala, di ba? Kaya ako napapaisip tuloy ako sa mga sinasabi ngayon ni Isko Moreno, sa mga mabulaklak na salita, sa mga bagay na sinasabi niya ngayong kampanya. Ilan kaya doon yung katotohanan? Ilan kaya din yung mga bagay na totoong gagawin niya kung sakaling mananalo siya? Tandaan ninyo, minsan niya na din niyang sinabi sa mga taong tumulong sa kanya ng mga panahong nangangailangan siya. Pero anong nangyari? Wala. At the end of the day, kinalaban din niya yung mga taong naging kakampi niya nung walang-wala siya. Baka mamaya meron kasing hinihiling yung mga kakampi niya noon na sinasabi mo, nalabag naman sa batas at maapektuhan ng publiko. Kaya tinabla niya yon. Pero kung titignan mo, napakaraming patunay na magaling at maayos ang paglilingkod ni Yorme Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila at damang-dama yan lalo ng mga lolo't lola natin. 'Di ba? Ikaw kasi wala ka naman dito, hindi ka naman taga rito eh. Ba't ba nagpapahayag ka pa ng opinion mo? Wala ka namang alam. 'Di ba? Ano bang alam mo? Bayaran ka lang naman eh. 'Di ba? Dapat sa'yo binabash na lang ulit eh. Kasi wala ka namang alam dito sa mga nangyayari. Hindi mo nga alam. Wala ka mabanggit na anong issue. Puro ano lang yun sa'yo eh. Espekulasyon. 'Di ba? O siya, sige na. Maraming salamat. Pasensya na kayo, na-aksaya ko na naman yung mga oras nyo. Kaya maraming salamat muli sa inyo. Ito nga pala si Boss ng Bayan. Ayan, patuloy kayong sumubaybay sa atin kasi marami pa tayong i-debunk ng mga social media influencer na walang kwenta. Ayan, bye-bye.